tayo. Ekang! Ekang! Ganda naman ang bahay ni Ekang. Ba, naka-aircon pa sila. Mayaman si Ekang ngayon ah. Talaga yung kapatid ko, hindi niya sabi na maayos ang bahay niya. Ay nako, ba, lamig dito, ang sarap pa. Ang lambot ah. Dahil sa ulungan, ang ano ko. Mukhang maraming pagkain yung rep nila. Sakto na, gutom pa naman ako. Ayun! Sakto, may juice oh. Uy, sino ka? Hoy, teka. Nanakaw ka? Ikaw, sino ka? Anong sino? Kapatid ako ni Ekang. Teka, sino ka ba? Bakit bigla-bigla kang pumapasok? Hindi ka nga kumatok eh. Kumatok ako. Walang nakarinig sa akin, wala yatang tao. Walang tao? Ano ako? Hindi ako tao? Huwag mo sinisermo na, nakuha mo akong baso. Tara, mag-juice tayo. Ayan o, magugutom ako. Ayos ah, parang boss ah. Kala mo, darating ka rito sa loob ng pamamahay namin, kala mo kung sino ka. Ayos ah, makapag-utos ah. O ano to? Ano nangyayari dito? Oh, kuya! Ekang, sino ba to? Nakalaya ka na pala? Kailan pa? Kahapon lang. Pinuntahan ko yung bahay natin dun sa luma eh. Wala ka na raw dun. Kaya binigay nila sa akin yung address. Buti na lang, alam yung address mo rito. Ganun ba? Ano nangyayari dito? Bakit parang nag-aaway kayo ng asawa ko? Ah, asawa mo ba to? Kala ko kasi kung sino eh. Oo, kuya. Asawa ko nga pala. Simula pala nung nakulong ka 10 years ago, 5 years na rin kami ni Makmak. Ah, asawa mo ba to? Bayo ko pala to eh. Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam na may asawa na yung kapatid ko eh. Dahil pag hindi sinasabi sa akin dun. Okay lang kuya. Tara, merienda tayo. Nagugutom ako eh. Sige kuya, salamat. O sige kuya, kumain ka na muna dyan. Mahal, ikaw na bahala kay kuya. Pasok na ako sa trabaho. Ah, sige, Ekang ha. Ingat ka sa trabaho mo ha. Sige kuya. Tara, merienda tayo. Ayaw mo ba talaga magmerienda? Sige po kuya, salamat. Alis muna ako. Wala akong baso. Ano ba naman yan? Maghapon nakailata na, kahit ng bahay. Ay, Makmak! Lika nga rito, lika. Lika. O bakit kuya? Buka rito. Alam mo, 10 taon na ako nakulong. Wala akong ginagawa doon dahil mayor ako ron. Kaya ikaw, matuto ka makisama sa akin ha. Alam ni Ekang yan, na hindi ako kumikilos sa loob ng bahay. Kaya matuto kang pagsilbihan ako. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? Grabe ka naman kuya. Pasalamat ka nga, pinatira ka namin dito eh. Hindi naman pwede yun. Kami may-ari dito, ikaw ang makikisama dito sa amin. Ano sabi mo? Ako makikisama sa'yo? Wag na wag mo akong sermonan ha. Isa pang beses na sabihin mo sa akin, tatamaan ka sa akin. Oo na, sige na, para matapos na to. At least nagkakalinawan tayo. O sige na, magsahin ka na ron. Para makakain na ako, nagugutom na nga ako eh. Ano naman yun, nagugutom na ako eh. Siyempre, ano ko? Oh, ba't wala yung pang-budget namin dito? Kuya, nakita mo ba yung ano kuya, yung pang-budget dito? Anong budget? Dito ko lang kasi nilagay yun eh, nawala eh. Binibintangan mo lang ako? tayo dito eh. Ano bibintangan mo ako? Dalawa lang tayo dito kuya, imposible namang mawala yun. Pang-budget natin yun dito eh, pambili mong ulam. Anong malay ko dyan? Nakita mo natutulog ako rito eh. Nagbibintangan mo ba ako? Hindi naman sa ganun kuya. Alam naman pagbintangan ko yung kapitbahay, dalawa lang naman tayo nandito. Oh, Imposible mo mawala yung pera. kanina pa nandyan yun. Wala naman ako nakitang pera dyan eh. Pang-budget pa naman yun dito sa pagkain. Ako pagbibintangan mo? Hindi porket galing ako ng kulungan, malikot na yung kamay ko ha. Umayos ka ha. Gusto mo may pagkalagyan sa akin. Huwag naman ganyan. Hindi na magaganda yung mga sinasabi mo eh. Dapat malaman lahat to ni Ekang, yung mga pinagagagawa mo dito. Kakaano mo lang dito eh. O yan, huwag mo ako sinisermonan ha. Huwag mo akong ginagawa ng istorya sa kapatid ko ha. Sabi ka naman kuya, hindi na tama yung ginagawa mo dito. Palalayasin na kita. O ano to? Anong kaguluhan Ay, meron Ekang. dito? Eto eh.
Pinagbibintangan ako. Ako daw nagnakaw ng pera dito. Eh natutulog ako kanina pa. Lang babe, magpapaliwanag ako. Teka. Wala kang dapat ipaliwanag. Alam mo ba, Ekang? Maghapon gusto niya akong paglinisin dyan. Ginagawa kong alilaan itong ano mo, jowa mo. Tingnan mo, lahat ng gawain dito kanina ko pa ginagawa. Napapagod na rin ako. Siyempre nagpapahinga ako saglit. Hindi ko na nga alam kung ano simulan ko sa utos nito eh. Tapos pagbibintangan pa ako, nawawala raw yung pera niya. Hindi totoo yan. Papaliwanag ko lahat, babe. Ay! Huwag ka na magpaliwanag. Dahil ngayon pa lang, palalayasin ka na ng kapatid ko. Kilala ako ng kapatid ko. Kaya kayong mga tomboy, hindi ako nagtitiwala sa inyo eh. Kita nyo nga yung sarili nyo, hindi nyo mapagkatiwalaan kung ano ka talaga kayo eh. Di ba, Ekang? Talaga ba, kuya? Alam ko ang lahat at nakita ng dalawang mata ko lahat ng pangyayari dito. Ano ko? Hindi talaga nagbago si kuya. Manda ka sa akin. Tatapusin ko agad kung palabas mo. Kaya hindi mo ako mapagsisinungalingan. Ayun na nga eh. Dalawa na lang tayo magkapatid. Pero ganyan pa rin ugali mo. Alam mo, tinanggap kita dito. Kala ko nagbago ka na. Dahil nakulong ka ng 10 taon, kala ko nagtanda ka na sa mga dati mong ginagawa. Pero hindi pala. Kaya ngayon pa lang, palalayasin na kita. Sinubukan lang naman kita eh. Kaya kita pinatira dito pero nagkamali pala ako. Buti na lang, bumalik ako. Nakita ko lahat ng pangyayari. Kaya hindi mo na ako mapagsisinungalingan. Sabi mong taong walang kwenta? Hindi mo ba alam sa kanyang bahay to? Kung sinasabihan mong taong walang kwenta, siya ang kumupkup sa akin simula nung nakulong ka. Kaya kung sino man ang dapat umalis sa bahay na to, ikaw yon dahil wala kang kwentang tao. Grabe ka naman, Ekang. Kapatid mo ako pero bakit turing mo ako hindi kapatid? Kapatid? Wala akong kapatid na katulad mo. Wala kang kwenta kaya lumayas ka na dito. Ah, ganon. Eh di umalis. Mga wala kayong kwenta.